Apat na po araw bagong eleksyon 2025, nangako ang mga kandidato sa pagkasenador ng suporta sa iba't ibang sektor. Ating saksihan. Pagtanggal sa 12% VAT sa kuryente ang isinulong ni Congressman Rodante Marcoleta sa Maynila. Naroon din si Philip Salvador na nais labanan ng korupsyon, kriminalidad at iligal na droga. Kasama rin nilang nangampanya noon si Mark Louie Gamboa. Programang pag-agrikultura at suporta sa mga magsasaka ang itinutulak ni Senator Amy Marcos. Industrial hubs at maayos na sahod sa probinsya ang panukala ni Ariel Quirubin. Nagtungo naman sa Cebu si Tito Soto at Senator Pia Cayetano. Sa Oroquieta City, Misamis Occidental, kinilala ni Senator Francis Tolentino ang papel ng mga LGU. Suporta sa mango farmers ang isinulong ni Congresswoman Camille Villar sa Pangasinan. Pagtanggal sa VAT sa kuryente ang isa sa ipinangako ni Benher Abalos. Suporta sa Talaba growers ang binigyang diin ni Bam Aquino. Nag-ikot sa Caloocan si David D'Angelo. Dumalo sa forum ng Children with Special Needs sa Misamis Oriental si Attorney Angelo De Alban. Si Leo de Guzman itinutulak ang paggamit ng renewable energy sa Leyte. Si Senator Bongo isinusulong ang pag-unlad ng mga infrastruktura. Pagpapalakas ng disaster response ng bansa ang inilatag ni Ping Lacson. Agritourism naman ang balak tutukan ni Senator Lito Lapid sa Cebu. Patuloy namin sinusundan ang kampanya ng mga tumatakbong senador sa eleksyon 2025. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.